time na nagfa-fluctuate yung aking blood pressure. Pero hindi ako nakakarating ng 160. Lagi lang akong 130/90. Ang pinakamataas na bihira mangyari is 150/100. And then, hanggang sa binabaan ni Doc yung dosage. So, kung dati, nag 10 milligram ako, or nag 15, ngayon, 5 na lang. 5 na lang siya. Tapos kung dati, 1/2, ngayon 1/4 na lang. So, hindi na tumataas. Hindi na nga ako nagpa-check up na uli. Kumbaga, number one, ang hirap kumuha tawag nito, appointment. Kasi ang punong-puno yung mga punong-puno yung, lalo yung mga espesyalista, yung mga cardiologist, and yung cardio ko pati, medyo kilala talaga dito sa Albay, sa Bicol region, and magaling din naman. Kaya pahirapan minsan pagkuha ng appointment. So in other words, nung nag-usap kami, sabi niya sa akin, "Madam, hindi ka hypertensive. May nakaka-trigger sa'yo." Ang term niya is induced hypertension. Ibig sabihin, may nakaka-trigger. Kaya tumataas yung blood pressure. And of course, given na dyan ang stress. Number one, ang stress talaga. Pero, ang nakita ko, kasi sabi niya, aralin mo kung kailan tumataas yung blood pressure mo. And ako, na-roll out ko na, tulog. Pag kulang ako sa tulog, talagang nagkakaproblema. Talagang kinabukasan, may mararamdaman ako niyan. So, nagugulat ako kasi ang tagal ko nang nag-maintenance. Pero, hindi bumababa sa parang naka-baseline na ako sa 130/90. Hindi naman ako, in moderation pa rin ako. And may napanood akong isang video, ang sabi, hindi ka ba nagtataka? Ang tagal mo nang, parang kinakausap niya ako. Kung kilala ninyo yan, hanapin nyo sa Facebook, Annie Things. Mga taong simbahan din ng taga Marikina. Mga very devout Catholics din sila. Sila yung sinusundan ko ngayon na mag-asawa. Sabi nila, hindi ka ba yung isang doktor sabi niya, hindi ka ba nagtataka na ang tagal mo nang nagme-maintenance pero hindi naman nagagamot. Hindi nagagamot ang sakit mo. Nandyan pa rin yung sakit mo. So, ibig sabihin, something is wrong. Now, ang dami, ang talagang matagal ko nang sinusundan ay si Dr. Grace Rojo. Ayan, yan Dr. Grace Rojo na yan, hanapin niyo. May binigay siyang parang food list. May binigay na food list. Ano yung mga safe na kainin? Ano yung dapat kainin na with caution? Ano yung danger? Yung danger na hindi talaga iwasan as much as you can. Kasi ang natudulot lang sa katawan niya ay talagang problema. Okay, so yun ang tiningnan ko. Alam nyo, totoo talaga yun kasi ang lagi niyang sinasabi, pag pinagsabay mo ang high carbs at ang protein, doon nagkakaroon ng tinatawag na inflammation ang mga organs natin. Pero kung protein ka lang at ang carbs mo ay manggagaling sa vegetables, hindi siya manggagaling sa starch, mas nagiging maganda ang metabolism mo. So mamaya sa pagbabalik natin mga katiwala, isi-share ko sa inyo. Ano ba yung kagandahan? Alam ko marami na kayong napapanood nito, pero ako ginagamit ko ang sarili ko as experiment. Experiment. Kaya i-share ko po sa inyo. Sabi ko nga, hindi ako mareklamong tao when it comes to mga nararamdaman sa katawan. Pero marami akong nararamdaman. Hindi lang halata, pero marami nararamdaman. Sa edad na rin siguro, kasi 52 na rin tayo, hindi natin yan ang yabang ko magsalita kasi feeling ko talaga hindi pa naman ako 52. Pero 52. So, ang yabang ko magsalita kasi parang ini-expect ko na sabihin ninyo, talaga, 15, parang 30 lang. Parang kasi yung iba nagtatago, di ba, ng edad. Ako hindi, kasi may ini-expect ako na sagot ninyo. Dapat may sasabihin kayo, nakasunod. 52 na? Tapos kung walang nagsalita ng ganyan, feeling ko nahihiya lang kayo magsabi niyan. Kumbaga, nag-aalangan lang kayo magsabi sa akin niya, nahihiya kayo. Kaya okay lang, pinapatawad ko na kayo. So anyway, mahina po yung aking metabolism. Alam mo yon, yung parang pag kumain ako ng mga matitigas na pagkain, parang halas baga na abuto niya kay mga 3 days, 4 days bago kami mag-separate ways. So, ganun po mga katiwala.
And ito agad yung aking na-notice. Okay? Na-notice ko kaagad na nawala yung ganun. Nag-normalize yung yung metabolism ko. Parang ang sarap sa pakiramdam, ang gaan. Ang gaan sa pakiramdam kasi success palagi, success. Yun ang napansin ko kaagad nung inalis ko po yung carbs. And maninibago ka talaga, B. And ngayon ko lang naiintindihan. Pagka daw pala kumakain ka ng matatamis, lalo kapag snacks o kaya gutom ka na kasi tanghali na tapos wala ka pang pagkain, tapos ang kinain mo is something sweet, magki-crave ka daw ng matamis din. Lalo kang maghahanap ng matamis. Ang tawag daw kasi diyan is glucose spike. Ano daw ang sugar mo biglang tumataas ng alanganin. So all the more na sinasabihan daw ng katawan yung brain na maghanap ng sugar, ng matatamis na pagkain. No wonder dati pag nagkakape ako okay na sa akin ang isang donut. Okay na sa akin before ang 12 ounce na brewed coffee and then isang glazed. Alam nyo na kung saan yun. Isang glazed na donut. Kasi meron silang 119. Yung kanilang perfect together. O sige na, Krispy Kreme. Yung Krispy Kreme, yung perfect together nila. 119. Meron ka ng brewed coffee. Meron ka ng isang, kahit sa Jayco, ganun din naman. Meron din naman silang ganun, na free ang donut. Dati, ito yung na-observe ko. Dati, kontento na ako sa isang donut lang. At brewed coffee yan, ha? Yung walang asukal. Dumating sa time na parang hindi na ako kontento sa brewed coffee. Gusto ko may konting tamis ang brewed coffee. So, maglalagay ako niya ng isang sachet. Tapos, hindi na ako kontento dahil sa isang donut. Nabibitin ako sa isang donut, kaya nag-i-extra pa ako ng another donut. Doon ako biglang nag-isip. Sabi ko, bakit parang tumataas yata yung... Kasi conscious ako talaga. And if you notice, noon araw-araw ako halos nagmi-milk tea. Pero bakit hindi tumaas yung aking blood sugar nung mag-laboratory? Kasi conscious ako na pinapa-zero ko talaga yan. Zero sugar ako, milk tea yan. Noon kasi ang chat time, totoong milk at totoong tea talaga. Yung talagang makikita mo na nagbu-brew sila ng tea, hindi lang yung parang ready na powder, hindi. Talagang makita mo na may dahon talaga sila na parang binubrew, ini-steep. Tapos yun ang pinagkukunan. Kaya nga, lasang-lasa mo talaga ang tsaa na may cream. Kaya alam na yan ng mga crew na pagka ako ang mag-o-order, zero sugar ako talaga. So nagpapa-zero. Pero everyday ako nag-milk tea. Now, yun yung kaya conscious ako. Sabi ko, bakit pa ganito na ako? Tapos may napansin ako na every time na kumakain ako, parang gusto ko may pangsara na matamis. Either fruits, dulce or candy. Basta may mga ganon. Sabi ko, bakit So, yun pala po yun. Pag mataas pala ang sugar sa katawan mo, nagki-crave ka din ng sugary foods. Pag mataas din ang carbs mo, nagki-crave ka din ng carbs. Pag mataas ang carbs mo, nagki-crave ka ng kanin. Kaya may mga tao na nagsasabi na, hindi ko talaga kaya ng walang kanin. Hindi ko talaga kaya ng walang kanin. So, totoo yun. Alam mo, nahirapan ako. Pero, ito yung gagawin natin. Damihan mo yung gulay. Tapos, lagi mong sabayan ng 2 itlog. Ito pa ha, sabi nila, pag lagi ka nag-iitlog, maha-high blood ka. Alam mo, magugulat ka. Nawala yung mga palpitation ko. Nagbo-brewed coffee ako ngayon. Bumalik ako sa brewed coffee. Hindi ako nakakaramdam ng palpitation. Ang ganda ng tulog ko. Nawala yung ihi-ihi mo baga paggabi. Ang ayos ng tulog ko, ang gaan. Tapos nawala yung mga gout, yung mga sakit-sakit sa daliri, saka sa kung saan-saan ng mga parte ng katawan. Yun ang una kong napansin na nawala sa akin. And of course, hindi pa naman ako talaga pumayat ng sobra, pero may napansin na ako. Alam nyo kung bakit? Yung mga pantalon na parang pag sinusuot mo, parang kunti na lang sumigaw ng palayain mo ako. Ang bilbil mo. Medyo may konti lang po, hindi naman sobra. May konting luwag na nararamdaman. So yung kahit maupo ka, hindi ka na parang kailangan huminga ng malalim, yung mga ganyan. So
Ibig sabihin, may katotohanan yung mga testimonies ng mga nabasa ko at yung mga videos na napanood ko. There is really truth in low carb diet. So, hindi po aalisin ng carbs. Papalitan mo siya ng carbs na hindi nagiging sugar. Kasi halimbawa, ang rice daw po, ang rice. No, pagkain natin ng rice, di starch baga siya. Anong tawag doon? Glucose yata. Mahina po ako sa mga ganyan. Basta, nagiging po siyang sugar. So, ang katawan natin, nag-feed siya sa carbs. Ang low carb diet, mag-feed ang katawan natin sa fats and protein. So, may mga tao, may mga kakilala po ako na nag-1 meal a day sila. Hindi po siya ina-advise agad-agad. Hindi nga din ina-advise agad-agad ang fasting. Wala mo nang ganon. Ang sinabi lang ni Dr. Rojo, for at least 6 weeks, so that means 1 month and a half. At least 6 weeks, just remove the rice, the sugary food, the fruits. Alisin mo muna po yun kasi, hindi lahat ng fruits ha. Alam niyo kung ano lang po ang allowed na fruits. Aratiles. Tinan mo ha. Samantalang ang tamis ng aratiles. Aratiles po allowed sa low carb. Napaka-healthy ng kanyang ang lahat yung maliit na yan, napaka-jam pack ng kanyang minerals. Melon, tapos pakwan, tapos balimbing. Alam mo yung biriran? Balimbing. And avocado. And mga all types of berries, yung mga strawberries, mga blueberries, basta yung mga berries na yon. And nuts. Now, paano kung madalis, kunyari, nagsisimula ka pa lang, o ako nagsimula ako, no? So, wala akong kasi ang agum ko, pag alas 6, nang gigising, makaon, mamahaw na. Ako sana, hindi ako breakfast person. Kaya lang, since yan lang yung time na makapagkwento-kwentuhan kayo, o sige, babangon ka na kahit, hindi po ako breakfast person, naduduwal ako pag kumain ako ng super aga. Gusto ko kape lang sa umaga. So, uminom daw muna po ng maligamgam na tubig sa umaga. So, una mong iinumin pag morning is maligamgam na tubig. Yan. Ito pa. Alam nyo ba ang tanglad ay electrolyte? Mayaman sa magnesium, potassium, and zinc. May madali po na style. Ang iba kasi tinatamad. Alam niyo ba madali na style? Yung dahon daw ng tanglad, gupitin mo lang, gunting-guntingin mo. Tapos hugasan mo, ilagay mo sa tasa, buhusan mo ng kumukulong tubig. Tapos babad mo ng 5 minutes. And pagkatapos alisin mo, you now have your lemongrass tea. Ganon yun. Sige. So, yun yung yun. Pag ginagutom ka, anong isnakan mo? Isang itlog. Ayan. O kaya nuts. O kaya yung fruits. Itlog, dapat mayaman ka sa itlog. At least, pag nag-low carb ka po, at least 6 eggs a day. Yes. And proven and tested. Hindi ka madaling magutom. Ako lang, kasi nga parang, kailangan kumain. Kasi hindi pwedeng magutom po. Ang pag-low carb ay hindi pagpapagutom. Ang pag-low carb ay ang pagkain ng tama para bumalik sa tamang kondisyon ang ating mga organs. Ganun. Oras mga katiwala, 1:45 ng hapon. Magbabalik po ang Home Sweet Home.